is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. There is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men. Yan naman, may God bless His holy word, mag-pray ka. Balaan namo nga Dios, gahatag kanamo sa kinabuhi, gahatag kanamo sa tanan nga panalangin. Ikaw ang buhi nga Dios nga among gialagaran. Ikaw ang naghimo sa langit ug yuta, gahatag kanamo og kinabuhi. O Dios, ania kami sa mga tubangan karon nga adlaw, pagdaig kanimo amahan. Pinaagi sa mga espirituhanon nga mga alawiton, paghatag sa mga tithes and offering ug labaw sa tanan ang pagpamalandong sa imong mga pulong. O Dios, ubani kami, hatagi kami og langitnon nga kaalam, nga masabtan namo sa simple nga pamaagi amahan ang imong nga pulong. Lord, panalangin ni Ginoo kini nga takna, nga mahimo ni nga mapuslanon, tungod kay ikaw man ang sentro sa among serbisyo niini nga kabuntagon. Among gidayeg imong buhi nga ngalan, amo kang gipasalamatan sa tanan nga nahimo nimo sa among kinabuhi, sa mga butang nga imong gipanghimo sa among kinabuhi ug sa imong pang pagabuhaton o Dios sa among kinabuhi. Among ibalik kanimo ang tanan nga dungog, ang tanan nga himaya ug tanan nga pasalamat. O Dios, hatagi intawon mi sa kaalam. Samtang among tun-an imong pulong ni nga takna, among kinisalig kanimo ang tanan, pinagi sa pangalan ni Jesus among Dios ug manluluwas. Amen. Balik sa atong lingkuranan. Now, from verse 11 until sa verse number 14, every verses din ha. Verse 11, naghisgot about generation, no? There is a generation. Pag-abot sa verse number 12, same phrase, there is a generation. In verse number 13, the same phrase, ang sagingon sa Biblia, there is a generation. Pag-abot sa verse number 14, there is a generation. Sa Bisaya pa, ang word nga there is generation adunay usa kakaliwat. Ang generation sa atong pinulungan kaliwat. Na ang tema sa mensahe karon, godless generation. Ang word nga godless, sa Binisaya, walay Dios nga mga kaliwat. Now, Kristohanon, siguro sa inyong silingan, sa katilingban inyong gipuy-an, asa mga barangay, sityo, o purok, tingali na ay pamilya nga makaingon taon sa mani nga mga kaliwat, wa man ni Dios. Ang Biblia naghisgot usab niini. Naghisgot niini nga generation. Gani panahon ni Noah, the problem is the same. About the generation problem. Where the Bible says that every imagination of the heart of man was only evil continually. Ma-imagine mo na? Nga ang kasing-kasing, ang imahinasyon sa kasing-kasing sa tanang mga tao, puros na lang yun, dautan. O dili natalayo ani nga mga kaliwat. Nakita na nato ni karon nga generation. Amen? Apan Kristo anon, atong hisgutan ang godless generation not because we're hopeless, but because we're full of hope that even in this godless generation, makapabilin ta nga magkinabuhi nga Dios nun. Amen? Dili ka pwede magpa-influensya,
dili ta pwede magpadani, dili ta pwede nga moingon na lang. We will just go with the flow. Mara ba na yung term karon sa, paano? Sabay na lang ko ta. Dili pwede nga mosabay ta sa dautan. Amen? The Bible talks about being peculiar. The Bible says that we are a peculiar people. Kabalo mo sa ng peculiar sa Bisaya? Pinasahig, pinalain. Dili gusto sa Dios nga masusama o maparihas sa nila. Amen? The fact, in Romans chapter 12, verse number 2, 12 verse 1, sa ingon diha, Romans 12:1, isa na ka-memorize. Verse 2, and be not conformed to this world. Ingon sa Biblia, nga dili ta magpasiguyon aning kalibutan na. Ang kalibutan karon, ang uso sa sanina, ang uso sa alom, ang uso sa, ano sa may uso? Daghan kay mga uso. Ang, nanaboy bago nga uso karon sa pantalon. Tagahan na naging uso. Hindi sab ka gusto nga mabiyaan. Gusto po nato nga kanang makasabay sa uso ka para di tayong tiguang. Pero Kristohanon, let me remind you about this godless generation. Kung dili gusto sa Dios nga magkinabuhi ta, nga muuban ta aning mga kaliwat nga walay Dios. No? So adunay upat ka butang atong hisgutan dinhi karon nga buntag about this godless generation. Dinhi sa verse number 11, the Bible says, there is a generation that curseth their father and doth not bless their mother. Dili ni basta-basta nga mga kaliwat, ilang ginatunglo ang ilang amahan, o dili nila panalanginan ilang inahan. Naman tayo amahan tanan. Amen? Natay inahan. Kahinumdum ko, akong asawa, ingon pa niya, gikulata sa siyang papa. Kay paglakaw sa siyang mama o papa, huwag man siya kiuban. Kisi-kisi yun. Sikad-sikad. Katising mo na sa una. Muuban lagi ko, mama. Huwag man yun sa kiuban. Kalakaw na. Pagtalikod na yun. Bunalan po siya. Pak, bulag dira ka. Di po imuban. Kabalo ko ang siyang ibo. Ingon pa niya, iyang gisulti. May untag, mabangga mo. Basta balik ang akong gangan. Gikulata, gid siya pag-ayo. Gitunglo ang iyang amahan. Matag-usa ka nato, kung wa man mo nakasulti na sa inyong baba, tingali sa atong kasing-kasing, adunay panahon, atong gitunglo ang atong amahan, o atong ginikanan, nakapanunglot sa uban. Ingon sa Biblia, adunay mga kaliwat, nga ilang ginatunglo ang ilang amahan. Ipalayo lang na sa Dios, na kanatong mga Kristohanon, unta, dili na maabot sa atong ginabuhi ng atong tunglohon ang atong amahan. Amen? Na ay mga kaliwat nga dili nila panalanginan ang ilang inahan. Kung makatrabaho na mo, kung maplastar na ang inyong pamilya, ang inyong panginabuhi, hayahay na inyong kahimtang, kung pwede inyong sapupuhon inyong inahan, kung pwede inyong puniton ang inyong inahan, tabangi, agaka ang inyong mama. Kaysa panahon, kagamay ka, huna-huna o giunsa kapag atiman sa imong mama. Pero yun sa Biblia, adunay mga kaliwat gatunglo sa ilang amahan o gasalikway sa ilang mga inahan. Nauna din about this godless generation. Number 1, we have this what we call forward generation. Buang-buang. Muna'y Bisaya sa forward. Forward generation. Adunay mga kaliwat o mga buang-buang. Ginatunglo nila ang ilang amahan. Sa atong mga kapanahunan, labi na kung nag-edad na ka og 40 pataas, tingali makasabot ka sa mga kaliwat nga akong gihisgutan o sa mga kaliwat karon. Rare lang kayo kung nag-edad ka 40 pataas nga makadungog ka sa una nga ang anak misukol og amahan. Kung naman gani anak nga musukol og amahan, bunog, kulatado.
Ma-imagine na nimo sa panahon kung nagidad kag 40 anyos imong hunahon ang disiplina sa una og disiplina karon. Sumbag, luhod og asin, luhod og munggos, sulod og sako, ibitay, paasuhan. Gapuson, ibutang sa balay sa amigas. Ma-imagine na ninyo nga disiplina. Pero kung nag-edad kag 40 patas, huna-huna ang generation sa una o generation karon sa panahon nga gibunog, gipangkulata ang mga anak. I-compare sa mga anak karon nga pinalangga. Nya tanawang batasan. Pero yung layo ba? Sa una, grabe, karespetado, matinahuron, mga kabataan. Karon kasabaan lang ni mulayas na. Sa una, isod, bagsako. Bitayon, pasuhan pa. Giusab pa ka? Grabe nga disiplina. Pero karon, makasabaan lang nimo mulayas na. Ingon sa Biblia, adunay mga kaliwat nga buang-buang. O Kristohanon, dili ta gusto nga ang atong mga anak moabot ni ini nga generation nga mga kaliwat. Amen? O ang pamaagi lamang nga makalingkawas ang atong mga anak ni ining buang-buang nga mga kaliwatan, ato silang dadon sa simbahan. Amen? Guyoron nato sila sa simbahan nga matudluan sila sa pulong sa Dios. Aron malikay sila aning mga kaliwat sa buang-buang. Grabe mga kaliwat karon, buang-buang na gyud. Grabe na gyud. Nanay amahan akong igagaw sa akong asawa yung gipatay ang iyang papa. Gilampas niya. Hapit putol ulo gamay na panit na nagunit lagi. Gilampas niya ang iyang amahan. Niabot na ta sa forward generation. O Kristohanon, kung dili ta gusto maingon ani ang atong mga kaliwat, atong mga anak, tingali atong mga apo. Ang pulong sa Dios ra gyud ang paglaom ani. Hunahunaan ni atong time karon gikutawag nila computer age. Ang bata kontrolado na sa cellphone. Ang bata mapapuyo lang nimo kung magunit siya og cellphone. Kuhaig cellphone. Maglasong ng bata. Kristohanon, kung mahimo, kung mapagamit manggaling mo cellphone sa inyong anak, limitahin yung oras. Nga naman, makasulti ko anak, kay kaagi ko anak, ako mga anak, kaagi ko anak. Kung karon, rare na lang gina sila makagunit ng cellphone. Kung makagunit manggaling na sila cellphone, limitado lang oras. Nga naman, kay grabe kadautan ang influence sa cellphone. Kung tungod sa cellphone, ang mga bata, gilid sila nga maadto sila sa buang-buang nga mga kaliwat. Di na ka makasugo. Di na nimo maistoryahan ang imong anak. Wa na. Nga naman, buang-buang nga mga kaliwat. Deuteronomy chapter 32 verse 20. Kabalo ba mo? Unsaon ni nga mga kaliwat ingon ani? Deuteronomy chapter 32. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy 32. Deuteronomy chapter 32. Mga forward, mga buang-buang kaliwat na nandun sa pulong sa Diyos. 32, verse number 20. The Bible says, 32, verse 20, and he said, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. For they are a very forward generation. Children in whom is no faith. Kuyaw ni nga mga generation, mga bata nga wa na'y pagtuo sa Dios. Muabot di ay sa punto nga ang atong pamilya, tingali atong mga anak, ipalayo lang sa Dios. Tingali imong apo, nga ang imong apo di na mutuog Ginoo. Ingon sa Biblia, the fool hath said in his heart, there is no God. Ang buang-buang, moingon na siya kasing-kasing walay Diyos. Ang tao di ay nga moingon walay Diyos, ingon sa Biblia, unsa siya? Buang-buang. Forward ng tawhana. Dahil maka Diyos, naghimo nimo niya mo yung kahuay Diyos. Forward generation. Tanawa sa verse number 15. Kanatong gibasa. Deuteronomy chapter 32. 32 ba na? Verse number 15.
but Jeshurun. Kasi yung sa Biblia, wax fat. Mao ni mga kaliwat ni Jeshurun sa atong gibasa ganina. Abot na ni sila sa katong mga children nga walay faith. Tanaman ni but Jeshurun wax fat and cake. Nitambok na siya. Pagtambok na niya, noon sa din siya. Nanipa na kad bat. Awala, dako na akong tao. Unya, thou art waxen fat, thou art grown thick. Agoy, lapad na kag buko-buko. Thou art covered with fatness. Napuno na siya sa tambok. Then he forsook God, which made him. Pagtambok na siya, may na kay siya, lapad na kay buko-buko. Iyang gisalikway ang Dios nga naghimo niya, and lightly esteemed the rock of his salvation. Forward, ang Dios nga nagpanalangin nimo, ang Dios nga nagtabang nimo imong gikalimtan, forward generation. Kasi so anon, the only thing nga maka-escape ang atong mga kaliwat, atong anak, tingali atong mga apo, aning forward generation, giyahan nato sila sa pulong sa Ginoo. Amen? Na ay forward generation. Balik ta sa atong text, Proverbs chapter 30 verse number 12. Proverbs 30 verse number 12. Makita nato din una ang forward generation. Sunod, unsa nga generation? Proverbs chapter 30 verse number 12. Basahon ako, the Bible says, there is a generation that are pure in their own eyes. Hypocrites. They are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. They think good in themselves, but the truth is they are wicked. Kabalo mo unsa ni nga generation ni kaduha? Filthy generation. Look at our generation now. Tanawang mga henerasyon karon, mga new generation, filthy. Ang ilang mga jokes. Sa una, mga bata, ang mga komedya ra gyud nga magkatawa ka. Karon ang komedya binastos na. Filthy generation. Grabe gyud kahugaw. Sa una, ang mga kabataan, kung makatanaw manggaling sila ng mga hugaw nga salida, kung muedad na og 18. Karon ay 8 anyos, gatanaw na anang mga filthy nga mga movies. Available na. When naglingkod, to silang kwarto, wag yung kakabalon sa kitanaw sa mga anak. Filthy generation. Kristohanon, agi mga hugaw nga mga kaliwat. O, balik ko na ako, the only thing nga maka-escape taning filthy generation, nga magiyahan gid sila sa pulong sa Dios. Wala gani pulong sa Dios, diya gini padung ang atong mga anak, atong mga tingali apo na nato, mga kaliwat na nato. No? Ang atong lulo, wag yun magdahom nga makaabot ta sa ingon ani nga kaliwat, hugaw na nga mga kaliwat. Kung hugaw naman galing ni atong panahon karon, unsa na lang hunahuna 20 years after gikan karon. Inig mag-senior na ta, makakita na ta sa atong mga apo. Wa na batasan, ang atong mga apo, balikaso na ang apuhan, basta walay pulong sa Ginoo. Filthy generation. Bisan ang sanina, filthy. Can you imagine? Unsa ka filthy ang sanina karon? Tanaw nimo siguro siksi kayo. But the Bible calls it filthy. Hugaw. Hugaw. Laway. Ang ilang binistihan, laway. Ang ilang inistoryahan, laway. Atubangan sa Dios. Hugaw yun. Filthy generation. Grabe ka-filthy. And God hates them. Filthy generation. 2 Peter 2:7. 2 Peter, tanawa gani. Chapter 2. Filthy. Grabe kahugaw. 2 Peter chapter 2 verse number 7. Atong basahon. The Bible says, 2 Peter ba ni? 2 Peter 2:7.
Marag nasayop niya akong reference na. Higit mo ako. First Peter daw. First Peter 2:7, basin. Hindi hapon. Kadali lang ha, kay it's a wrong reference. Alright. Pasensya. Sayop ang bersikulo akong nasulat, no? But the Bible, nag-isgot siya about aning hugaw nga mga kaliwat. O Kristohanon, bisan pag dili ta mo sugot, kini atong kaliwat, diha na gid ni padulong. Magkahugaw na gyud. Ang pinulungan, magkabastos na. Ang sinuotan, magkabastos na. Tanan na lang gyud. Tanan, magkahugaw na gyud. No? Pero, ang makapugong ra gyud ani, nga dili kayo ta mapadulong sa hugaw, isang pulong sa Dios. Amen? Nga magiyahan gyud ta sa pulong sa Dios. Kung naa kay pamilya, dadun gid na nato sila sa simbahan. Kay grabe, makita na gid nato atong generation karon. Daliman ka na, 11 years old, naburos na. Bata pa, nanay bata. Kato bitaw sa Jessica Soho ba to? 11 man ba? 11 years old. Di pa gani kabalo mo tao og diaper sa iyang anak. Filthy na gyud kayo ang generation. Gusto ba ka maingon ana imong anak? Dili ta gusto maingon ana ilang anak. Nganong naingon ana man na? Kawa man gud sila natudluan sa pulong sa Dios. Ana Kristohanon. Mao ra gyud ni in town ang makatabang nila, no? Nga ma-avoid ta anang filthy generation. Ang eskwelahan, unsay gitudlo sa eskwelahan? Gatudlo na ang eskwelahan og sex education. Elementary. Muna nga buhaton nato ang atong katungdanan pagtudlo sila sa pulong sa Dios. Amen? Gani, the Bible says, when thou liest down, when thou risest up, when thou walkest by the way, be sure nga naay word of God. Amen? Responsibilidad din nato mga ginikanan. Kaya ang atong generation forward, ang atong generation filthy. Sunod sa verse 13. Proverbs 30 verse 13. Ingon sa Biblia, there is a generation, oh how lofty are their eyes, and their eyelids are lifted up. Kuyaw ni nga mga kaliwat, o pagka mapintas, mapahitason sa ilang mga mata, ug ang ilang tabon-tabon gikihat. Mapahitason sa mata. Kuya na kay mga kaliwat karon, mga batanon, may na kay mututok, way kahadlok, no? So makita nato dinhi ang fearless generation, lofty eyes, eyelids are lifted up. Ang generation namo, ang ginikanan, pagmusika na galing mata sa ginikanan, ang mga anak hadlok na na. Tanawon pa lang, wapay istorya. Pag-sit-sit, adagan na ng anak, sulod sa balay. Pero karon nga generation, mulugwa na ng mataog. Tutok sa mga anak. Fearless generation. Ikaw pa'y ginikanan, pa'y sigahan. Fearless generation. Kristohanon, ano ta sa panahon nga ang mga batanon, gahi na gid kayo sila. Tungod sa influence nila sa barkada, dito sa eskwelahan, dinha sa palibot, sa mga silingan, fearless generation. Makita nimo ang mga generation nga wa na gyud hadlok. Sa una ang mangawat gabi, karon ang mangawat adlaw. Fearless generation. Sa una ang karnap gabi, karon ang karnap adlaw. Sa una mo patay gabi, karon mo patay udtong tutok. Harap-harapan. Napay CCTV. We live in a fearless generation. Sa Kristohanon, magkinabuhi ta nga matarong. Amen? Magkinabuhi ta nga righteous.
nga mapasa nato sa sunod natong generation sa atong anak. Mapasa nato sa atong mga apo. Moy Domingo karon. Paras kang lolo mo adto tag simbahan. Amen. Kay mao ni among nadakan nga mo adto gid mig simbahan. Kay base ng imong generation. Matingala na lang ka, maggangan na lang ka ang imong generation. Apil na membro ng tulisan. Ang imong apo na membro na sa grupo sa bantugan ng mga kawatan. Kaya wa nimo napantol sa pulong sa Ginoo. Sa Kristohanon, naaday fearless generation. Grabe, way kahadlok. Mga bata karon fearless na gyud. Di na mo tuo. Saon man nga na may kiko pangilinan ning gawas sa kalibutan nga bawal na mamunal. Di ba? Pero sa wala pa'y kiko pangilinan, ay grabing disiplina. Disiplina gid mga bata. Paggawas ni kiko, di kiko na lang ta. Ang ginikanan ay luoy sa anak. No? Sa Kristohanon, ngon sa Biblia, na a fearless generation. Even their eyes, the way they look at you, young children, teenagers, used to be teenagers will give respect to the elderly. But now, it is the elderly who will give respect sa teenagers. May gabi ida dong, kay adlok. Dunggabon ka aning bataan eh. No? Ang mga tiguang na imutahod sa batanon. Fearless generation. Pero kung naay word of God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen? May pulong sa Diyos. Mara gini solusyon ang pulong sa Diyos. And then pag-abot nato sa verse 14, Proverbs 30 verse 14, there is a generation whose teeth are as swords. Ay grabe, nagkamangtas na gyud ang ilang mga ngipon susama sa espada, and their jaw, ilang ngipon murag espada, unya ang ilang bag-ang ingon sa mga hait nga kutsilyo. Grabe ni nga generation. Ilang ngipon murag espada, ilang bag-ang murag kutsilyo, and their jaw teeth as knives to devour the poor. Lamyon ang mga kabos from off the earth and the needy from among men. So dinhi makita nato ang fierce generation. Fierce. Kabalo mo sa ng fierce? Pintas. Naada ay mga henerasyon nga pintas. Wa na'y kaluoy. Di na kabalo-maloy. Pintas nga mga kaliwat. Ang Kristohanon, kita naman siguro taan yung mga pintas nga kaliwat. About may mga tuig na karang milabay. Kita ko ato katong ilahang gi-post yun nila ba? Katong itang tao nga ilang panitan ang gikuha ning ablihan ning tiyan. Kunya gikuha ang kasing-kasing, gikuot kid ba? Nya gitanggal ang kasing-kasing. Nag-ala akbar na yun. Giana, gunitan, gikumot pa ang kasing-kasing, atubangan niya. Ang tao nga gikuhaan sa kasing-kasing, buhi pa. Gipakita gid siya bang ang iyang kasing-kasing, gikumot siya atubangan. Di pa rin basta-basta mamatay dali ang tao nga kuha kasing-kasing. No? Gilaksi dire, kutsilyo hait kayo, pagkaabli, gikuot yung kasing-kasing, gikuha niya, gikumot sa iyang atubangan. Nagtanaw gud ang tag-iya sa kasing-kasing. Fierce. Pintas ng mga kaliwat. Kristohanon, naanataan ng mga kaliwat. O di ta gusto atong anak masusama ani. Amen? Di ta gusto atong anak maabot aning fierce generation. 2 Timothy chapter 3 verse number 3. 2 Timothy chapter 3 verse number 3. 2 Timothy 3:3. The Bible says, without natural affection. Mauning nga mga kaliwat, walay natural nga pagbati. Ano sa pagyod? Truth breakers. Dili mutuman sa sabot. False accusers. Mga tigbutang-butang, incontinent, mga dili mutum, incontinent, kulang sa
pagpugong. Dahil mga kulang sa pagpugong. Unsa ba gyud? Fierce. La. Unsa man ning fierce? Mabangis. Nawa, makita nato ni day mga bangis. Fierce. Despisers of those that are good. BIBI niadtong maayo. Sa una, ang BIBI yon ang dautan. Karon, ang BIBI yon ang maayo na. Sa una, moadto kag simbahan during 80s. Maayo na. Good na. Karon moadto kag simbahan. Katawa na ka. Simbahan na po daw. Mga disnon. Niabot na taani nga kaliwat. Nga ang pag-adtog simbahan, mo na'y sayop. Nga ang paghimo og dautan, mo na'y insakto. Niabot na ta sa mabangis, mapintas ng mga kaliwat. Kung Kristohanon, di gyud ta kapugong ani. Kay katumanan man sa gisulti sa pulong sa Dios. Apan, ang atong pamilya, pwede nato sila matudluan sa insakto. Magiyahan nato sila sa pulong sa Dios. Amen? Di man ni Kristohanon, this godless generation, forward, buang-buang. Filthy, hugaw na kayo. Grabe na kahugaw karon nga generation. Grabe na gyud kahugaw. Fearless, wa na. Wa na gyud kahadlok. And then fierce, pintas. No? Pintas nga mga kaliwat. Kristohanon, aron nga makalikay tani nga mga generation, pwede nga moabot na sa atong mga anak. Pwede atong mga apo maparihas ani. Forward. Filthy. Sa pagyod? Sa filthy. Fearless. Unya, fierce. The only thing nga dili sila maingon anak, tudluan sila sa pulong sa Dios. Amen? Kaya kung walay pulong sa Dios, agoy, hingga kong bakakon, imong apo, kung walay pulong sa Dios, di agin na padulong. Pintas. Di agin na padulong. Way kahadlok. Di agin na padulong. Hugaw ng mga kaliwat. O ang makarescue rin na to, kanya rin yung pulong sa Diyos. Amen? Muna, nganong musimba man ta? Para matudluan sa pulong sa Diyos. Amen? Pwede naman ta sa balay. Pwede ragod. Pero pag anhin mo simbahan, mabadlong ka. Nay mo badlong nimo. Amen? Muna, Kristohanon, mora ni solusyon sa generation nato karon nga nagkadautan na. Ug ang atong mga anak moabot gini dinha, atong mga apo diha gini sila padulong. Pero kung naipulong sa Dios, bisan pa moabot sila na nga generation, pwede nga magkinabuhi sila nga matarong kay na may pulong sa Dios. Amen. Let's all stand, manindog ta. Closing hymn, mag-aawit ta one song, atong awiton ang awit na gauluhan. Tell it to Jesus. 153. Kang Jesus lang magtawag. 153 at yung awiton. 153 first and last. 153. Okay, English yan eh. Are you weary? Are you heavy-hearted? Wala yung piano? Verse 1 at ang awiton. Ready, sing. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus, tell it to Jesus. Are you grieving? Overjoyed, sweethearted. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus, tell it to Jesus. He is a friend that will know. You know. Brother, tell it to Jesus. Last verse number 4. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. It to Jesus. For Christ coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus.
He is a friend that will know. You know others as a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Namin standing, pabilin sa pagtindog. Tapos ta, langit nun, gamhanan, mahimayaon na mo nga mahan. O Diyos, nagpuyo mi Ginoo sa mga kaliwat, nagpuyo mi aning generation Ginoo, nakita na mo, buang-buang na ang mga katawhan, di na mo tuog Diyos, mo sa likway na Ginoo sa ilang ginikanan, gapanunglo na sa ilang inahan. But Lord, I pray sa mga membro sa iglesia, akong ginaampo Ginoo nga imo ming tabangan, among matutuon, among tudluan, ang among mga anak sa imong mga pulong. Kay mao ra gid makasulbad sa mga buang-buang Ginoo nga mga kaliwat. Lord, hugaw na kayo ang among panahon. Hugaw na kayong katilingban, hugaw na kayo Ginoo ang grabe ang kalibutan, ang cellphone, ana tubangan sa mga bata. Hugaw na gid Lord. At I pray Lord nga imong tabangan, giyahan na mo ang anak sa imong pulong. Dios, nagpray ko nga kining pulong among nadunggan amahan, pabili ni sa mong kasing-kasing. Ang mga ginikanan, ilang matutuon, ilang anak sa imong pulong. Ang mga ginikanan, dadon ang anak sa simbahan, aron matudluan Ginoo sa imong mga pulong, aron mapalingkawas kami Ginoo aning mga mabangis nga mga kaliwat. Mga kaliwat Ginoo nga way pulos. Lord, panalangin ni imong pulong matisok sa among kasing-kasing. Akong ginampo Ginoo ang mga kauban sa iglesia. Panalangini ang mga trabaho, mga negosyo, panginabuhian sa matag usa. O Dios, ikaw ra gyud Ginoo among saligan aning tanan. Tungod kay way pulos Ginoo among paningkamot kung wala ka sa among kinabuhi. Lord, nagahangyo ko bisan pa Ginoo sa mga balatian, ihatag ang hinpit nga kaayuhan. Ang adun mga problema, tabangin ni Lord nga masulbad ni Ginoo uban sa imong tabang. Among tinitugyan kanimo tanan, pinagi sa pangalan ni Jesus, ang Ginoo man niluwas. Amen. Mayong udto sa